Magandang gabi, ka-legit Dorican. So ayan, nandito na naman po ang inyong ka-legit Doricans, Gandara, para maghatid po sa inyo ng mga legit na balita hinggil po sa TVJ and legit Doricans at sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. Kaya naman kung bago lamang po kayo dito sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button at notification bell para kayo po yung maging updated at maging una sa mga inilalabas po nating balita. At ang mainit nga nating update ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa mga binibitawan or ipinopost ngayon ni Sir Joey De Leon. Tamaan ang guilty, tamaan po ang sapul. Ngumaungaw ang mga nasasaktan kahit wala naman pong pinapangalanan. Anyway, kamusta kayo mga ka-legit Towercans? Sa atin pong mga masusugid na taga-subaybay dyan, shoutout po sa inyo sa mga nanonood po sa atin ngayon. Nakikitambay dito sa ating channel ngayong gabi para makipagkwentuhan at chismisan sa atin. Magandang gabi sa inyo, big shoutout. And of course, kailangan pa bang i-memorize yan? Ang mga masusugid na talagang lagi pong nariyan, nakaantabay sa ating mga updates. Thank you so much po sa inyong lahat. So, isa na rin nga po dito si Miss Yoli Bautista. Sabi niya rito, napaka-formal ng kilos ng TVJ and Doricads. Kahit sila nagjo-joke, napaka-decente pa din po. Masarap silang hangaan at mahalin. Totoo po yan. Kumbaga ay hindi po offensive yung mga binibitawan po nilang jokes. Unlike po dun sa kabila, no? Anyway, wag na nga po nating ihalin tulad ang TVJ sa kanila dahil hindi naman po ka-level ng TVJ and legit Doricads ang mga ito. Hindi naman po sa pagmamalaki pero yun naman po ang katotohanan na pagdating po sa pagbibiro ay maingat po ang TVJ and legit Doricads. Sabi naman ni Miss Lolita, duwa, kahit damitan mo ng ayos ang isang tao, kahit umangat pa ang buhay, kahit magkaroon pa ng maraming diploma, yung pagkatao mo mula ulo hanggang paa, yun pa din yun. O galing gedli pa din. Ayan, grabe nga po yun. Masyadong malutong, Miss Lolita. Laduwa, tamaan po ulit ang sapul, ang guilty. Ngumaungaw po ang mga nasasaktan. Tinggil nga po kasi ito sa ugali na ipinapakita di umano. Ayan na naman nga po tayo. Basta yun na po yun. Ang respeto, yan po ay dapat nakikita po sa inyo na kayo'y karespeto. Hindi po yan sa panlabas na itsura or sa pananamit. Sa ugali po yan. Kung marunong po kayo rumespeto sa inyong kapwa, ay rerespetuhin din po kayo. Ang tamang asal at pag-uugali, hindi po yan natatakpan ng kayamanan. Hindi po yan natatakpan ng mga ginto na sinusuot ninyo, magagandang kasuotan, mga aburido, abubot sa mga katawan po ninyo. Kahit po diploma, hindi po mapagtatakpan dahil yung pagkatao po mula ulo hanggang paa, kagaya ng sinabi ni Miss Lolita Ladua, totoo po yan, ay ugaling gedli pa rin, lumalabas pa din daw po yung pagkatao. So, eto na nga, itong si Joey De Leon, pinuputakan ng kokonting mga bashers dyan sa tabi-tabi na kung saan gigil na gigil po sila kasi nagpaparinig daw kay Yorme. So, kasalanan pa ba ni Joey De Leon kung natatamaan si Yorme or natatamaan kayo? Baka ultimo kayo ay aminado na si Yorme yon. Si Yorme yung tinutukoy or ang mga legit na or ang mga bagong host, ang mga bagong host dyan sa Itbulaga. Kung tutuusin mga kapatid, mild lang yung mga binibitawan nitong si Joey De Leon. Hindi po siya ganon, hindi po siya offensive na ganon. Pero
dahil masyadong halatado, lalo na po itong defenders, fans ng kabila, ngumangaw-ngaw, tumatahol po agad sila sa social media kasi alam din po nila sa sarili nila. So kagaya nito mga kapatid, yung Lodi at Idol, ano po ang masakit dito, ang offensive dito? Legit original Dabber Cards ikaw, yan yung meaning ng Lodi. So bakit naman kayo maapektuhan? Dahil alam din ninyo sa sarili nyong peke? Ganon? Kung hindi nyo naman nakikita ang sarili nyo as peke, hindi kayo naniniwala na peke yung sinusuportahan nyo, hindi po kayo magngangaw-ngaw na legit original Dabber Cards sila Joey De Leon. Kasi wala namang ibang sinabi dito, hindi naman ng lait. Si Joey dyan, nasaan ang panlalait po dyan para ngumaw-ngaw sila at anuhin po si tirahin itong si Joey De Leon. Wala naman po tayo nakikitang mali dito. Ganon din dito sa Idol, I'm Dabber Cards original legit. So kumbaga, patanong yung isa, ito yung sagot. Para maganda to guys, no? Tanungin ko kayo pa, salip na kamusta? Lodi po ba kayo? Legit original Dabber Cards ikaw po ba kayo? Then, ang sagot niya naman, Idol, I'm Dabber Cards original legit. So, walang offensive po dito. Binigyan lang po ng meaning ni Joey De Leon. Sorry po dun sa nag-pop up. Yung Idol and Lodi. Sa matalino, itong si Henyo Master na pwede nga naman, lusot. Saktong-sakto yung Idol at Lodi sa Dabber Cards original. Legit Dabber Cards. And eto pa guys, yung tila patama nga daw po ni Joey De Leon kay Yorme. Joey De Leon may patama kan Yorme Isko Moreno. Palaisipan ha, mga taga-subaybay ni Joey De Leon, an iya naging pasari nga, G na get lead, genuine na legit. Totoo naman po. Binaliktad niya lamang yung legit. Get lead. Dehens gidtali, hindi tagilid. Ang bag-ongan gin-iistoryahan mga netizen ngang pati Instagram. Naku, hindi na po natin maintindihan ito. Basta dito lang po muna tayo sa meaning ng G na getly, which is genuine na legit. So dahil G na getly yan, matunog na ito po'y pasaring ni Joey De Leon sa G sa Gedli. Ngayon, getly naman yan genuine na legit. Binigyan lang po ng meaning ni Joey De Leon. Wala naman po sigurong masama dyan. Dehens gedtali, hindi tagilid. Hindi talaga tagilid ang mga genuine na legit. Ngayon, kung nasasaktan kayo dahil dyan, ay hindi na po namin problema at problema nyo na po yon. So, kung iniisip nyo na bitter si Joey De Leon sa G sa Gedli, kaya nagganyan yan ng kamukha po ng G sa Gedli, ang masasabi lamang po natin dito, ano pong gagawin? Mukhang ginagamit nga po yung sikat na original segment ng Itbulaga. Mukhang nagiging advantage po ito para kay Yorme sa eleksyon dahil tingin nga po ng mga tao ay tatakbo po ito sa pagkasenador. Lumalabas na rin po ang mga pangalan niya sa survey and alam naman po natin noong mga panahon, alam naman po natin ang TVJ ayaw po nila na maano po sa politika itong Itbulaga. Kaya nga di po ba nung nawala po itong si Tito Sen, nung senador itong si Tito Sen, nawala po siya sa Itbulaga ng napakahabang panahon. Ayaw po na na maano po sa politika, may expose po sa politika itong Itbulaga. Ayaw may expose ng TVJ. Ayaw nilang gagamitin ng Itbulaga dahil mahal po nila yung programa. Yung pagmamahal po nila sa programa, totoo. Pero mukhang dahil sa pagiging parte nitong si Yorme, although wala pa naman pong eleksyon ngayon, marami pong nagsasabi ng mga netizens. So mga netizens naman po ay nagsasabi nito na
ginagamit ni Yorme ang Itbulaga para makapag-ingay or umingay ang pangalan niya sa social media para mas lalong sumikat and magkaroon ng tsansa. So, hindi po natin may iwasan na may ganitong komento ang ilang netizens, lalo pat lumalabas nga po ang ang pangalan niya sa survey. Well, kung papabulaanan man po nila ito ay pagdating na po yan ng eleksyon, malamang doon po magkakaalaman kung totoo ba ang kutob ng mga tao. Lalo pa, sila Yorme ay nasa kalye, sila po ay nasa labas ng studio, sila po ay nasa barangay na malapit po sa mga tao, tas namimigay po ng papremyo. So, ang laking tulong po, di ba, sa kanyang exposure, sa kanya pong publicity. So, dahil po dito, parang nasisira po ang pangalan ng Itbulaga. So, parang nadudungisan ang pangalan tuloy ng Itbulaga dahil nga sa iniisip po ng mga netizen na ginagamit na po ang Itbulaga para sa sariling kapakanan, kagaya ng pagtakbo sa politika. Yan pa naman po ang ayaw at pinaka-iniiwasan po ng TVJ. Ayaw na ayaw po nila na madudungisan po ng politika ang Itbulaga. Kaya nga lumayo po si Tito Sen, di ba? So dahil sa kaisipan ng ilan pong netizen, of course, dahil sa kutob na ito ng mga netizen, nadadawit syempre ang pangalang pong Itbulaga na mahal ng TVJ. Samantala, sabi naman dito si Papa Joey talaga mahilig sa baliktaran. Paano kaya kung baliktarin ang E80, di ba mas delikado? Move on na lang. So ito po ang mahirap, ano? Na dahil sa pagtatanggol po dahil sa nakikita nila na mayroong magandang ina-offer ang Itbulaga ngayon, mga papremyo. So, nakakalimutan ng mga tao yung hindi po magandang ginawa ng Tape Inc. sa mga empleyado nila, hindi pagpapasahod sa tamang oras, sa tamang panahon. Yung mga ganun bagay, nakalimutan na po nila. Dahil po sa hashtag feeling kawawa, mukhang kawawa. Di ba? Parang biglang bumaliktad po. Pero masabi ko lamang po na hindi po si Joey De Leon ang mahilig magbaliktad-baliktad. Porque nakiuso sa Lodi, yan G sa Getly na ganyan. Yun po ay si Yorme po ang mahilig dyan. Yung totoo, kilala niya po ba talaga yung sinusuportahan nyo? Kasi parang hindi nyo po alam na si Yorme ang mahilig po sa ganyan. Anyway, sabi pa dito, Joey, wag ka namang ganyan. O, di ba? Si Joey De Leon po ang tumigil daw. Wag naman daw ganyan. Yung Tape Inc. po ang patigilin ninyo. Baka nakakalimutan po ninyo yung ginawa nila na hindi po maganda sa kanilang empleyado. Hindi pinapasahod ng tama. Meron pong gustong tanggalin na kanilang host, gustong tanggalin na production, na writer, na parang aalisin na lang basta-basta na dahil feeling nila wala nang pakinabang sa kanila. So bakit parang sa mga segment na umiikot po sa mga host na umiikot po yung yung labanan ngayon dito? Doon pa lamang po sa kawalang hiyaan na ginawa po ng mga halosos sa mga host, production, sa mga empleyado po nila. Foul na yun Doon pa lang malinaw na dapat TVJ ang kampihan po nating lahat. So, ibig sabihin na okay lang po pala sa inyo yung mga ganitong klaseng employer? Yung hindi nagpapasahod ng tama? Yung basta-basta na lamang po nagtatanggal ng empleyado nang wala pong sapat na dahilan? So, go pala po kayo doon. Mas gusto nyo po pala yung ganun? Kasi baka nakakalimutan nyo na po, yun talaga ang main issue dito.
Hindi po ang way ng pagpapatawa ng bawat host. Hindi po ang mga segments, hindi po ang context, content. Mas big deal po para sa akin yung kawalang hiya na ginawa po ng mga haluso sa mga empleyado po nila. Sumunod na lamang po yan yung mga pagalingan. Pagalingan sa content, pagalingan sa pagbitaw ng mga jokes. Na for us, sa TVJ pa din kami. Anyway, sabi pa dito, yung mga new host ng Itbulaga nagtatrabaho lang. Oo naman, wala naman pong problema doon kung magtrabaho po sila. Pero sana wag na po nilang tapakan pa ang TVJ. Tapos eto, sabihin nyo pa na kayo matatanda na sa ganyan trabaho. Seryoso po ba kayo sa sinasabi nyo matatanda na sa ganyan trabaho? Inay, ay hanggat kaya po, pupwede pa. Anak o apo nyo na lang sila. Dapat nga maging halimbawa kayo sa mga tao. Pareho kayong gustong kumita. Hindi po. Yung mga bagong host lamang po yon ang gustong kumita, pero ang TVJ, hindi po after kita ang mga ito. Kung after kita po pala sila, dapat ay matagal na nilang hinabol yung milyon-milyon po na utang sa kanila ng Tape Inc. dahil hindi sila pinapasahod. Sabi nga ni Vic Soto, ni Bossing Vic Soto, hindi naman na nila hinahabol yon, yung utang na yon. Naungkat lamang yon dahil hindi sila tumapad sa usapan. Naungkat lamang yon dahil meron silang gustong tanggalin na host, na production. Hindi na po sila after kita. Mas importante po sa kanila ang prinsipyo, kaya nga ipinaglalaban po nila ang Itbulaga. Kung tutuusin po, pwede na pong magpahinga ang TVJ. Pero mas pinipili po nilang gumastos para po ipaglaban ng Itbulaga dahil buhay na po nila ito. Kumbaga parang asawa na po nila ang Itbulaga. Very personal po sa kanila ang labanan po na ito. So, yung mga bagong host lamang po yon, yung tinutukoy po ninyo na gustong kumita, labas po doon ang TVJ. Sabi pa dito, Joey, lagi ka na lang nagpapatutsada sa kalaban, mapa-showtime o Itbulaga. Hindi po, sumasagot lamang po at dumedepensa lamang po parati si Joey De Leon. Ngayon, sabihin po natin, kung wala po yung G sa Gedli na yan, magpapatutsada po ba si Joey De Leon? Kung walang G sa Gedli na yan, G sa Gedli na kinopya sa Sugod Bahay mga kapatid. Kung hindi sila ng kopya, wala sanang ganito. Gets nyo po yun? Hindi po siya nagpapatutsada. Dahil trip niya lang. Kayo ba naman ang agawan? Nakawan ng titulo. Tapos kopyahin pa yung mga segments. Hindi rin po ba kayo masasaktan? Sabi pa dito, siguro nga bitter si Mr. Joey De Leon. Sino bang hindi magiging bitter? Thank you so much po, no? Dito sa ating Collegiate Lover Cards. Ang kinin ba naman ng iba yung likha mo nang walang pasintabi? Sinong di magwawala? Hanggat di nila nababawi yung ipinaglalaban nila, may case siyang maging bitter. Yan. Ipagsigawan po natin yan. Yan po ang katotohanan. Sabi pa dito, patuloy ang paglakas ng Gedli series ni Yorme at Buboy, kaya insecure na ang matanda from Batanes hanggang Hulo kasi nakikilala na sila. Grabe ang kikitid po ng utak ng mga bashers po na ito ng TVJ. Dapat maging masaya kayo sa dalawang programa na to kasi parehas nakakatulong tapos nagsisiraan pa. Siguro sa tao, oo, nakakatulong. Pero kung iisipin nyo po yung kawalang hiya na ginawa po ng Tape Inc. sa kanilang mga trabahador, empleyado, bigla na lamang po nilang sisipain nang wala pong sapat na dahilan. Hindi magpapasahod ng tama. Kailanman hindi po kami magiging masaya. Kasi we all know na ginagamit lamang po nila ang pagtulong sa mga mahihirap para po maging mabenta ang show nila, para po sa business nila. Ito talaga si Joey, parang ang intention ay sumikat lang. Kala ko ba tumulong sa mga tao? Sumikat lang? Naku, matagal na pong sikat ang TVJ.
Wala pa pong Itbulaga, TVJ na po yan. Gising pa po ba kayo? Kasi mukhang tulog na po ang mga diwa ng mga bashers po na ito, no? Di na po alam yung mga sinasabi hinggil po sa TVJ. Kayo po ba, ano pong inyong say hinggil dito? Just comment down below. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.